Breaking news, sobrang pahiya sa PNP. Sen Lacson isiniwala tinatagong baho ni Diwata kaya sinibak. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na si Police Lieutenant General Melencio Nartates ang susunod na chief ng Philippine National Police. Kapalit itong si Police General Nicolas Torre III na tinanggal sa pwesto. Goodbye! I'm sorry, my love. Ayan na. Karma is real. Sa kabila ng iyong mga ginawa, ikaw ay natanggal sa pwesto. Kung ganong kabilis ang iyong pag-angat, ganon din kabilis ang iyong pagbaba. Grabe. Nang umaga nga nang kinumpirma ng Malacanang ang tuluyang pagtanggal kay General Torre batay sa memorandum nitong si Executive Secretary Lucas Bersamin. Yan po'y inisyu o may petsa Lunes, Agosto 25. Nakasaad sa liham ang agarang utos kay General Torre na relieve na siya sa pwesto effective immediately. Hindi naman binanggit ni Bersamin ang dahilan ng pagsibak kay Torre. Umaalala, Hunyo 2, nanumpa itong si General Torre bilang 31st Chief ng Philippine National Police sa Campo Crame sa may Quezon City sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si General Torre ay nagsilbi bilang hepe ng pulisya sa lalawigan ng Samar, Quezon City at maging sa Davao Region. Sa huling posisyon, pinamunuan niya ang operasyon ng pulisya upang ipatupad ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy, ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na kinasuhan ng human trafficking at iba pang patong-patong na kaso. Noong Marso ng lumilipad. Kasalukuyan bilang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, inaresto ni General Torres si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte batay sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court para yan sa umano'y crimes against humanity. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Ayaw niyong maniniwala eh. Na parang ang mga Duterte may sumpa. Lahat, no? Lahat ng mga tao na humihila sa Duterte, sila yung nahihila pababa. 'Di ba? Kung papansinin niyo mga katunay ha. Oh, 'di ba? Nagkakandamalas-malas yung mga tao na siyang humihila sa mga Duterte pababa. Ang mga taong yun na humihila sa kanila, yun ang bumababa. 'Di ba? Kita niyo ang mga Duterte relax lang. Wala silang ginagawa pero mismong ang tadhana na ang kumikilos para sa kanila. Tadhana na ang nagbibigay ng karma doon sa mga taong nagpapahirap sa kanila. Takin mo ito, kailan lang to? Ng June. 'Di ba? June, naging chief PNP. Tapos, August, tanggal agad. Ang bilis. 'Di ba? Parang hindi pa umiinit yung puwet mo sa pwesto eh, 'di ba? Hindi ka muna pinag-init. Samantala, inihayag naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na lumampas sa kapangyarihan si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III nang hindi nito ipadaan. Dinadasalan ka ata ni Kibuloy Torre. O isa pa yon si Pastor Kibuloy, malakas ang dasal ni Pastor. Nako, takin mo lahat ng ginawa mo, no? Lahat ng ginawa mo parang naglahong bigla, parang nawala ng effort. Kumbaga effort mo hindi na nakita. No, pero nagtataka din tayo ngayon, no? Parang puspusan ng pagkilos ng ngayon, ng administrasyon ngayon, ha? Parang pinapakita nila na, eto na kami ngayon, no? Meron nga tayong mga nakakausap eh. Kaya daw kumikilos ngayon. Siyempre malapit na yung 2028. Kasi nga naman, di ba, siyempre hindi natin masasabi ang panahon, di ba? Sa ngayon, yung mga taong inaano nila ay nasa baba. Baka pagdating ng 28, yung mga taong nasa baba ay biglang mapaangat ng pataas. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. Kung gumagawa na kayo ng ganyan ngayon, sinabi ko din sa kanila, kung gumagawa sila ng ganyan ngayon, na nagtatrabaho sila, tulungan na lang nilang makalaya si PRRD. Baka sakasakaling bumababa yung tensyon, yung galit ng mga tao sa kanila. Yun eh. Di ba?
Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon na alisin si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Deputy Chief for Administration o Second in Command. Ayon kay Senator Lacson, ang pagtatalaga at pagbibitiw sa mga miyembro ng Philippine National Police Command Group, Deputy for Administration, Deputy for Operations at Chief of Directorial Staff ay dapat na aprobado ng Pangulo o ng dating official chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ng kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Gayunpaman, iginit naman ni Senator Lacson ng pag-alis kay General Torre bilang hepe ng pambansang pulisya ay nakasalalay lamang sa kapasyahan ng Pangulong Marcos. Tiniyak naman ng senador na mananatiling matatag ang moral ng pambansang pulisya kahit pa nasibak si Torre bilang hepe. Ayon sa senador, natural lamang na may mga opisyal at tauhan ng pambansang pulisya na malapit kay General Torre ang makakaramdam ng pagkakadismaya. Gayunpaman ay giniit ng senador na ang mga miyembro ng organisasyon ay sinanay bilang mga profesional na handang sumunod sa anumang legal na utos mula sa nakatataas na otoridad. Ang mahalaga ngayon, Anya, kumbaga parang siya na lang yung nagde-decision sa sarili niya eh, no? Parang dito parang sinasabi para lumaki yung ulo niya. Parang ako nang bahala sa lahat. Di na kailangan ipaalam pa kung anong dapat. Pagkakaroon ng maayos na transition at transfer of command and authority upang hindi maapektuhan ang pangunahing misyon ng Philippine National Police. Gayon din ang pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan para sa kapakinabangan na rin ng taong bayan na kanilang sinumpaang silbihan at protektahan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba, kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang supportahan si General Macanas at bisitahin ang The General's Viewpoint. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe and mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balitang hatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Itong post ng News 5, 12 minutes ago, paliwanag ito ni Senator Lacson bakit biglang sinibak si General Torre. Dating PNP chief ito kaya alam niya yung halakaran. Okay, he acted beyond his authority. Sumubra. Gumawa siya ng bagay-bagay na wala sa authority niya. Yon ang summary ni General Lacson. Kumbaga parang sumobra tiwala niya sa sarili niya. Yung tipong lahat ng kilos niya, yung iba hindi na natin kailangan ipaalam pa. Inihayag ni Senator parang sinabi niya parang malakas naman ako eh. Parang ganun. Lacson na lumabag sa patakaran si Police General Nicolas Torre III nang hindi nito ipadaan kay President Bongbong Marcos ang desisyon na alisin si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang Deputy Chief for Administration or Second in Command. Ikaw kasi, kilos ka ng kilos eh. Bara-bara din kasing kumilos to si Torre. Diba? Kay PRRD lang, kita natin, bara-bara siya kumilos eh. Ay nako. Okay, ito ang payag. Normally, the designation and relief of the members of the PNP Command Group, Deputy for Admin, Deputy for Operations, and Chief Directorial Staff should be cleared with the President or at least the ex-officio chairman of the NAPOLCOM, also the Secretary of Interior and Local Government. Saad ni Lacson na dati ring na silbing PNP chief. Nitong August 6 lang nang itinalaga si Torre si Nartates bilang head ng Area Police Command for Western Mindanao. Nagpalit sila ng pwesto ni dating PNP spokesperson Lieutenant General Banac na itinalaga naman ni Torre bilang number 2 man. So, ito, mayroon akong nabasa rin na post ni Mr. Rigoberto Ticlao, parehas sila ng sinasabi ni Senator Lacson. Wala na sa kapangyarihan ni General Torre yung i-relieve mo yung second in rank. Tole, hindi lang second in rank Deputy Chief for Admin, Deputy Chief for Operations, basta yung mga directorial staff
Halos lahat yan 3-star rank. Hindi mo pwedeng tanggalin kung hindi dadaan sa NAPOLCOM or even the President. Kumbaga parang sumobra na yung limitasyon niya. Yung mga bagay na hindi niya nasaklaw, isinasaklaw niya na. 'Di ba? Syempre parang pambabastos din 'yun. Na hindi mo pinapaalam kung ano man ang kung ano man ang gusto mong desisyon sa buhay mo. Para naman kasi sinasabi ko nga kanina, para siyang nagtiwala sa sarili niya. Na ganito, kung ano man ang gawin ko, siguro parang hindi naman ako mapupuna rito eh. 'Di ba? 'Yun ang problema sa iyo, na hindi mo alam na magiging balik sa iyo 'yan. Siguro kahit siya nabigla siya diyan siguro sa nangyari sa kanya sa pagkakatanggal. 'Di ba? Kahit siya nabigla 'yan, malamang. Oh, iniisip nga ng iba baka kaya tinanggal, baka mamaya ilalagay sa ibang pwesto. Aba, hindi na nga abangan natin diyan. Kaya mga katunay, ano sa tingin nyo? Tinanggal ba siya dahil talaga tatanggalin siya dahil may nagawa siyang hindi maganda? Na yan, yung mga desisyon na yan? Or tinanggal siya dahil meron naghihintay sa kanyang ibang pwesto? Kaya mga katunay, tanong lang. Ginawa ni General Torre, on his own, nirelieve niya. Kaya nasobrahan talaga. Sobra. Ito yung nasobrahan sa tiwala sa sarili. Ito yung post ni Mr. Rigoberto Tiglao. From one of my chat groups, why Malacanang ousted Nicolas Torre as PNP chief? Nicolas Torre III lost his post as chief of PNP on August 26. August 25. Ngayon, effective today. Just 3 months after stepping in the role. The palace move came after a heated clash with National Police Commission and Interior Secretary John Vic Remulla. Point, a controversial reshuffle. At the center of the conflict was Torres' decision to reshuffle senior police officers without NAPOLCOM's green light. Okay? On August 6, he reassigned Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. to Western Mindanao and promoted Lieutenant General Bernard Banac into PNP's second highest post. NAPOLCOM quickly struck back. Through Resolution 2025-0531, it ordered Torre to roll back the changes, stressing that third-level appointments needed commission approval. Torre refused to budge. Defiance in public view. Instead of backing down, Torre doubled down. On August 18 flag raising ceremony in Camp Crami, he introduced Banac in his new role and brushed off the issue as an administrative matter. His line, ito yung kanyang speech No order, no obstacle, no challenge can break our unity and our commitment to the nation, was widely read as a direct swipe at NAPOLCOM's authority. Kahit ako, nung mabasa ko itong mga ganito, sabi ko, wala ni, delikado. Na-foresight ko na may mangyayaring pataasan ng sino ang masusunod, Torre o Remulla? Nakita ko na, Remulla will prevail. At ito na nga, nangyari. Class of kumbaga, nanaig ko sino ang pinakamalakas. Sino pinakamalakas sa kanilang dalawa? Mas malakas ako. Mas maganda na rin yan, kay Torre, napahinga ka dyan sa pagiging chief PNP. Kasi 3 years na lang Kumbaga, mag-2028 na. Pag nanalo si BP Sara, mas maganda na yung wala ka dyan. Kasi mas masakit kapag si BP Sara naging presidente, tapos nandiyan ka pa rin sa... Hirap nun. Diba? At least hindi masyadong masakit sa'yo kasi wala pang 2028 is wala ka na dyan sa posisyon na yan. Diba? Kahit pa paano hindi na mahirap sa iyong kalooban kung ano man ang diba? Authorities. The dispute underscored a deeper power struggle. While the President appoints the PNP chief, day-to-day supervision rests with the DILG Secretary and NAPOLCOM. Yun. So, alalahanin natin yun Ang PNP chief, he is not, hindi yung lahat na lang gusto niya. Yung kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang susundin niya sa sarili niya. Day-to-day operation. Kumbaga hindi umubra. Ayan, pinaramdam na sa kanya na hindi ka uubra. Mas malakas pa rin sa'yo yung isa. Ng police
sinusupervise yan ng National Police Commission. Yun ang nakalimutan ni General Torre. Torres' refusal to acknowledge that balance of power was seen as a challenge not only to Napolcom but also to Rimulya, who had grown increasingly frustrated with what he reportedly viewed as Torres' arrogance and disregard for protocol. The palace steps in. On August 25, Executive Secretary Lucas Bersamin signed the order that sealed Torres' fate. The memorandum was blank. His relief was effective immediately and he was instructed to turn over all matters for a smooth transition. A short but eventful... Muntakin mo, relieve immediately, no? Talagang tanggalin ka sa pwesto talaga, no? Madalian. Tapos nandiyan na agad yung kapalit mo. Grabe. Hay nako. Ano kaya pakiramdam ngayon ni Torres sa mga oras na to, sa mga panahon na to? Diba? Tenure, 85 days. Torres' term lasted for 85 days, yet it was marked by bold, sometimes heavy-handed decisions. He set a 5-minute response rule for Petro Manila Cups, sacked 19 officers for misconduct, and relieved 8 police chiefs for poor performance. He also became the first PNP chief, Philippine National Police Academy graduate to rise to top of the 280,000 strong force. His dismissal serves as a reminder, no matter how high the rank, the police remain under civilian oversight. And crossing that line comes with consequences. Yan. Tama ito. So, salamat at naayos ng problema. Kasi pag hindi nila ginawa ito, ano nang mangyari sa ating PNP? So, good luck kay General Torre sa kanyang future, kung ano bang future niya sa ano. At yun na nga mga kababayan, Future. ano na ang masasabi mo? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan natin ang boses na yun, ang video na yun na binigyan natin na reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo rito kay General Torre? Tuluyan na bang goodbye? Karma is real. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.